Should you buy the Honda Click 125 version 4 na Smart Edition or should you wait for the Honda Click 125 na Street Edition? Mga bossing, after how many posts galing kay Honda, I can really assume na ito na talaga yung isa sa mga pinaka magpapatibay sa atin na yung teaser talaga ni Honda is all about the Honda Click 125 na Street Edition, since makikita natin yung background, makikita natin yung mga hints at saka teaser nila is leading talaga sa Honda Click 125 Street Edition na purple yung kulay. However, bigla tayong nadismaya kaunti nung nakita natin yung Honda Click 125 version 4 na Arctic White na kulay. Kaya naman sa video ito, we're just gonna make it a little bit shorter kasi hindi pa naman ito fully sure si Honda Click 125 na Street Edition. Kaya pag-uusapan lang natin saglit at kaunti lang yung kanilang side-by-side comparison and their final thoughts about these motorcycles. Baka matulad ka ni Boss Brian na baka gustong ibalik yung Click version 4 na Smart Edition nila kahit pa 1 week pa lang niyang kakakuha. Again mga bossing, for the Honda Click 125 version 4, meron tayo ditong Smart Edition at saka Standard Edition na nandito na sa Pilipinas. And mas pag-uusapan natin ang Smart Edition mga boss kasi halos meron silang parehong specs kay Honda Click 125 na Street Edition. Now when it comes to colorways naman, for the Honda Click 125 na Street Edition, siya nga pala yung third na variant. If ever dadating dito sa Pinas, meron tayong makikita ang purple tsaka white sa Honda Malaysia. We just really don't know yet anong kulay yung ilalabas dito sa Pinas, and yun yung nakaka-excite mga boss. Kaya naman pag-usapan natin agad quickly ang side-by-side comparison nila. Makikita natin dito that the Honda Click 125 version 4 Street and Smart Edition ay merong 125cc na liquid cooled displacement. Meron itong power of 11.0 horsepower at 8,500 RPM. Meron itong torque of 10.8 Nm at 5,000 RPM. Parehong merong 11.0:1 na compression ratio. Meron din itong bore stroke na 52.4 by 57.9, and the current weight of the Honda Click 125 version 4 na Smart Edition na andito sa atin is weighing around 111 kilograms, and hindi pa lang natin sure ano yung magiging wet weight dito kay Honda Click 125 na Street Edition. Pareho naman sila na mayroong fuel capacity of 5.5 liters, and sa fuel efficiency pareho naman sila na mayroong 50.3 kilometers per liter of estimation na magbibigay sa atin ng total estimated range of 276.65 kilometers for both of these motorcycles. Kaya medyo malayo-layo na rin yung maibibigay nilang estimated range for both of these motorcycles. Pareho na nga pala tayo ditong naka CVT auto. Pareho na rin tayo ditong may ACG starter. Meron tayo ditong auto start stop na mas pag-uusapan natin maya-maya. Kaso nga lang, meron lang tayo ditong 2 valves na single overhead cam for both of these motorcycles, and naka monoshock lang siya for their rear suspension. Now when it comes to their key features, makikita natin dito na halos pareho lang talaga sila na merong all new LED lighting design, mapa headlight man or sa kanilang rear taillight. What you're gonna like about these motorcycles naman mga boss is that yung kanilang rear taillight ay may pagka-Cyclops, pero yung harap nila is pinatili pa rin nilang may pagka-Honda Click yung mga pattern designs nito. Dito naman mas umangat si Honda Click 125 version 4 na Street Edition kasi yung handlebar niya is naka-naked type, samantalang kay Honda Click 125 version 4 na Smart Edition is halos pareho lang sa mga normal type na handlebars ng mga scooters. So if gusto mong medyo maiba mga boss you might wanna consider the Honda Click 125 version 4 na Street Edition kasi pareho din ito na mas maganda ang kanyang style sa kanyang instrument panel. Makikita natin dito mga boss, although pareho sila ng information na maidadala sa kanilang instrument panel and pareho din silang naka LCD digital display, makikita naman natin dito for the Street Edition is medyo may pagka-rugged yung styling niya. Maraming hindi nakaka-appreciate based sa comment section ko na nakita sa previous video ko, pero marami rin namang nagagandahan tulad ko, kaya naman depende na lang talaga alin yung mas magagandahan sila. Now when it comes to charging port, pareho din sila na merong USB-C, so technology wise, futuristic wise, I think hindi na tayo dito mahuhuli. And when it comes to engine, meron tayo dito ang 125cc liquid cooled engine with ESP. Nasa 125cc category displacement mga boss is makikita mo talagang isa sa ahead talaga si Honda kasi naka liquid cooled na. Performance wise, I think goods naman tayo dito for these motorcycles. And when it comes to key system, meron tayo ditong Honda Smart Key System, or also known as naka keyless na yung ating motorsiklo dito. If we're ever gonna choose this
these motorcycles. We just really don't know it yet mga boss if ganito din ba yung dadating sa Pilipinas kasi baka ibahin nila tulad ng Honda Click 125 version 4 na ginawa nilang dalawang variant. So hopefully nakakiles din si Honda Click 125 na Street Edition. Pareho din naman sila mga bossing na mayroong combi brake system. So that simply means naka-disc brake sa harap at drum brake din sa likod. So unfortunately, if medyo nakukulangan kayo sa specs nito, you should really have to consider this kind of specs coming from Honda. However naman mga bossing, pareho din naman sila na mayroong 18 liters of underseat compartment. Pwede magkasya yung half-face helmet na mga nabilin nyo if ever you're gonna want to buy these motorcycles. At least 'di ba mga boss, dagdag convenience na rin 'yan. Tulad ka ng sabi ko kanina, naka-auto start stop system tayo and ang tawag dito for Honda is idling stop system or ISS. This feature helps your motorcycle talaga mga boss na mas makapagdagdag tipid sa konsumo natin araw-araw sa mga rides natin kasi the engine will automatically shut down kapag naka-full stop tayo. Hence, makakapagdagdag yan ng tipid sa ating fuel efficiency. Now, when it comes to park brake lock mga boss meron tayo dyan for both of these motorcycles. So goods tayo dyan, makakadagdag talaga yan ng security lalong-lalo na if ipapark natin yung mga motorsiklo natin sa labas, sa mga mall, or sa mga public places na hindi tayo sure if meron bang mga hindi magagandang situation na mangyayari. And lastly mga bossing, for these motorcycles, meron tayo dito ang functional hook na pwede mapaglagyan ng water bottle mo. Pwede mo dito i-hook yung mga pinamili mo and pwede mo rin ilagay dito yung bag mo kasabay ng gulay board dito. So convenience wise, I really think both of these motorcycles are good to recommend talaga para sa mga pang-araw-araw na motorcycle riders. Ngayon naman pag-usapan natin saglit ang kanilang dimensions. Meron tayo dito na parehong 769mm of seat height, 131mm of ground clearance, 1280mm of wheelbase, and 90x80x14 yung front tires. Samantalang yung rear tires nila is 100x80x14. Numbers wise sa kanilang dimension, halos wala talaga silang pinagkaiba dito kasi yung handlebars naman talaga yung mas tinutukan nila ng pagbabago sa design. Kaya naman on our final thoughts about these motorcycles mga boss if you really are considering this motorcycle, I think dapat mo talagang isipin if okay na ba sa'yo si Honda Click 125 version 4 na Smart Edition or gusto mong medyo mas may forma dahil sa naked handlebars and medyo iba ka talaga sa daan. Meron nga ako nakitang mga comment mga boss na yung ganitong klaseng style daw ng Honda Click 125 version 4 is gusto daw nila gawing mini ADV. So napakagandang concept talaga yan and nakaka-excite kasi there's a high probability na ilalabas talaga yan dito sa Pinas si Honda Click 125 version 4. But if meron ka ng Honda Click 125 version 4 na Smart Edition, I think you'll never go wrong pa rin naman kasi napakaganda ng motorsiklong yan para sa pang-araw-araw mo, para panghatid sundo, para pang business at marami pang iba. Same as well for the Honda Click 125 na Street Edition. Kaya naman gusto kong malaman ano yung thoughts nyo about this motorcycle. Alin dito sa tingin nyo ang mas maganda? Alin dito sa tingin nyo ang mas sulit sa inyong pera? Pakilagay naman dyan sa comment section. So if nagustuhan nyo yung mga ganitong klaseng videos you can follow me for more. Like this video na rin and make a comment down below if meron ka mga questions or suggestions na pwede natin pag-usapan dyan together with the community. You can also support me by purchasing helpful products dyan sa mga affiliate videos ko and always remember lang to ride safe and see you on my next video.